Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message nito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. God is good. Amen? When I say God is good, you say, syempre. God is good? Alam nyo, tayong mga millennials ba? Yung mga Gen Z ngayon, Gen Z. Tayo yung meron tayong talent na tayo lang makakagawa. Alam nyo ba yun? Yung kaya nating tumango kahit di tayo nakikinig. Pag sinabing ganyan, pero pag tinanong mo, ano yun? So, pag sinabing God is good, sabihin nyo, syempre, God is good. Mas malakas pa, God is good. Amen. Sino dito naniniwala na kasama natin ang Panginoon? Natutulungan tayo ni God araw-araw. Amen? Ngayon, sobrang saya dahil isa sa mga good news ngayon, meron tayong nagaganap na campus ministry. Sa Eduardo Cojuangco, sa CIT, at sa Bethany. So nagkakaroon na tayo ng campus ministry. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil nangyayari na, praise God, ang campus ministry. So pag-pray natin palagi, sila Ate Carla, yung campus missionary, mga YA, and of course, lahat ng campus missionary. Amen, nangyayari na. Praise God. So inaabot na ang mga campus ngayon. And today, we will be talking about faithfulness. Faithfulness. Pakilala muna ako, I'm Lorden Ducay. So, ako po yung preacher ngayon, ha? Baka, hindi po ako mag-giving ngayon. Ako po yung preacher ngayon, baka nagtataka kayo, but sino yan? Sino yung nakatayo dyan, di ba? Ako to, Lorden Ducay. And today we will talking about faithfulness. Tanong mo katabi mo, faithful ka ba? Isa ba, faithful ka ba? Tandaan mo, si Lord lang ang faithful. So, if you need some review about faithfulness, tandaan natin na hindi pwedeng nasa iyo ang lahat. Hindi pwedeng ikaw si Daniel Padilla. Diba? Pwedeng may kulang. Sa buhay, pwede nating i-aim na maging complete. Pero, laging may kulang. Pero lagi nating ma-refresh yung mind natin na pwedeng may kulang. Pero ang good thing dito, kahit tayo yung nagkulang, binigay ni Lord lahat. Amen? Binigay ni Lord lahat kahit ilang beses tayo nagkulang. Kahit ilang beses nating nakalimutan si Lord. Pero binigay niya pa rin lahat. Amen? But today, we're gonna dive deeper sa word na binigay ni Lord. And we're gonna ponder this question, meron ba talagang sa atin? Meron ba talagang sa atin? So kung walang sa atin, gagalingan pa ba natin? Kung walang sa atin, syempre bigay ni Lord, gagalingan pa ba natin? So ngayon, pag-usapan natin ng faithfulness, and we are talking about stewardship. Stewardship. So let's read the word kung saan meron tayong free access na binigay ni Lord na letter ng isang pastor, ng isang leader sa kanyang disciple. Ng isang discipler sa kanyang disciple, na isang leader sa kanyang nililid. According to Paul, hello Paul, according to Paul, si Apostle Paul, sa kanyang true son of faith na si Timothy. And sobrang ganda ng word na ito dahil isang matured leader, isang experience in ministry, ang magbibigay ng letter sa kanyang disciple, sa kanyang leader, sa kanyang nililid. So ngayon, si Timothy ay bibigyan ng counsel ni Paul. And sobrang saya at sobrang importante na merong nagka-counsel sa atin. So kailangan, let's surround ourselves with wise people. Lagi nating tandaan na kailangan mapalibutan ako ng matatalino at mga wais na tao. Dahil kung sino yung sinasamahan mo, yun ka. Agree ba kayo doon? Kung sino yung makakasama mo ngayon, yun ka.
So to be surrounded with counsel of good people, kailangan natin yon. Kailangan natin makinig at magpaturo. So Paul is teaching to Timothy. Basahin natin sa 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 12. Now godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world. Ibig sabihin, walang sayo talaga. Nung pinanganak ka sa mundo, wala kang dala. So lahat ng binigay sa'yo ay bigay ni Lord. Bigay ni Lord. And it is certain we can carry nothing out. Wala daw tayong madadala. And having food, sino kumain kanina? Digay nga kayo. Medyo ka lang. Meron tayong food. And meron tayong clothing. Merong clothing. Which, with this, we shall be content. Meron tayong pagkain, meron tayong suot, pwede tayong maging kontento. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition. Verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Take note, for the love of money. So, hindi masama ang pera. Ang masama, pag mahal mo na yung pera. Hindi will ni Lord na mahalin mo yung pera. Ang will ni Lord, yumaman ka. Hindi niya will na mahalin mo yung pera. Dahil yun yung root ng all kinds of evil, for which some have stayed from the faith of their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Verse 11, but you, O man of God. Tingnan niya, kausap ni Paul si Timothy. Kausap ni Paul yung disciple niya. Sana yung mga discipleship leader, ganito nila kausapin yung disciple nila, di ba? But you, O man of God. So ganun yung mag-declare si Paul na ikaw, Timothy, magiging man of God ka. Hindi, paano ba natin kausapin yung mga disciple natin? Pare, di ba? Di ba? Maganda, isa sa binabanggit natin sa kanila, you are a woman of God and you are a man of God. Flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Kung makikita natin dito, Paul trusts Timothy dahil meron siyang nakitang kasunod na magandang mangyayari kay Timothy. So sa ating lahat, trust your barkada. Na alam mong magpapatuloy. Amen? Trust your nililid. Yung disciple mo. Pagkatiwalaan mo yung disciple mo. Kaya ang tanong ko lang sa mga leaders, may nakikita ba kayong kakaibang kasunod sa inyong mga disciple? Meron ba kayong nakikita? Sa mga nililid naman, sa mga hindi pa nagdi-disciple, meron ba kayong nakikitang magandang kasunod sa buhay nyo? Maganda, makita natin yan. Pero sino ditong naniniwala na merong magandang gagawin ng Panginoon sa lahat ng nagdi-disciple? Amen? At sa lahat ng nagpapadisciple. Amen? Ngayon, gusto ko lang magkaroon tayo ng participation time. Taas lang ng kamay, be honest, sa tatlong category na ito. Taas lang ng kamay, ha? Sino dito yung mga bago? Yung nag-attend na ng 1 day, 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Sige, taas ng kamay. Ayun, meron, isa, dalawa. Ayun. Meron. Taas kamay. Next one. Sino dito yung mga nakailang beses na naka-attend? Meaning 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. Taas ang kamay. Sige, nakikita kayo ni Lord. Taas yung kamay. Very good. Sino naman dito yung mga leaders na? Taas ang kamay. Yun. Taas ang kamay. Very good. So, okay. So, ngayon, wala pa pala tayong topic. Hindi ko pa nasasabi. So, ngayon, tingnan mo yung katabi mo. In 5 seconds, tanungin mo siya, ano siya sa tatlong yun? Okay. Alamin mo kung ano siya. Ano ka doon? And ito yung sasagot mo. Sa lahat ng nagtanong, ito yung sasagot mo. Sabay-sabay tayo. What's next? Yan ang ating title sa ating last topic ng ating series. What's next?
Let's bow our heads and let's pray. Lord, we thank you for this day. Lord, alam ko, naniniwala ako na meron kayong gagawing kakaiba sa aming buhay. Lord, naniniwala ako na ang aming journey bilang Christian ay mayroong magandang kasunod. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Sinong excited dito na merong gagawing maganda ang Panginoon sa buhay niya? Lahat ng excited, palakpakan natin ng Panginoon. Sino dito naniniwala na marami tayong gagawin sa gawain ni Lord? Amen? Nakaka-excite na marami tayong gagawin. Sino dito excited? Di ba nakaka-excite? Pero dahil marami tayong gagawin at kasama tayo doon, ibig sabihin, merong gagawin si Lord, ibig sabihin, marami din tayong gagawin. At nakaka-excite dahil kasama natin ang Panginoon. Pero sa kabila ng excitement, sa kabila ng pagiging excited natin at sa marami tayong gagawin, sometimes, marami tayong gagawin pero hindi natin alam saan tayo magsisimula. Saan tayo mag-i-start? Diba, naranasan nyo na ba yan, yung nagbe-brainstorm kayo, tapos ang dami yung suggestion, gawin natin ito, gawin natin yan, maraming suggestion, pero hindi natin alam saan tayo mag-i-start. Sobrang daming utak, pero walang nagsisimula. Kasi hindi natin alam. Di ba, pag magda-diet na ako. Bukas, magda-diet na talaga ako. Magda-diet na talaga ako. Pero, dumating na yung araw, hindi ka pa rin nagsimula kasi hindi mo alam paano magsimula. So, ibig sabihin, hindi dahil kung kailan ka magsisimula, pero dahil hindi natin alam paano magsisimula. Marami tayong ganyan, di ba? So, kung kailangan nating malaman paano tayo mag-i-start. Meron akong story sa Samput. Merong team doon ng basketball. Mga kabataan yun eh. Siguro mga 13, 14, mga ganyan. Then, habang pa-start ng liga, nagbuo sila ng team. Sabi nila, buo nga tayo ng team. Ganyan. Ayan, sila Don J, yan. Nagbuo sila ng team, and then nag-start na yung liga. Itong mga players, lahat sila magagaling. Talagang skilled, shooter, mga ganyan. And then, habang naglalaro na sila, first quarter and second quarter, sobrang ganda ng laro nila. Talagang pasahan, chemistry, pag nag-layup, talagang no-look pa. So, nakakabilib. And then, habang naglalaro sila, third quarter na, kalagitnaan na ng third quarter, naratel sila. Hindi nila alam kung anong gagawin. And then, habang naglalaro sila, nagsisisiyan na sila, nawala na yung chemistry, nawala na yung communication, at bigla, nag-time out na sila. And then, isa lang ang ginawa nila. Ang na-figure nila, wala pala silang coach. Walang nagsasabi sa kanila, ito yung gagawin. And then, habang pinapanood ko sila, kasama ko yung pinsan ko, sabi ko, mukhang tatawag sila ng coach. Ina-expect ko ako na. Tatawagin ako nito. Sabi ko, and then, habang lumapit yung isa, tinawag nila yung pinsan ko. Akala ko ako na. Sabi, okay lang, okay. And then, nung tinawag na yung pinsan ko, kinoach siya yung team, ang nangyari, nagkaroon sila ng good communication. So, anong mapupulot natin doon? Yung story illustrates us, pag di mo alam ang gagawin, kailangan may magsasabi sa'yo. Pag di mo alam paano magsimula, kailangan may magsabi sa'yo. Pag hindi mo alam, what's next? What's next? Our first what's next is find a coach. Sa lahat ng wala pang nililid, wala pang disciple, so ang una nating gagawin is find a coach. So alam niyo pa, si Paul, kinoach si Timothy. Pero ang tanong, sino ba si Paul? Sino ba si Paul? Si Paul, isa siyang killer ng Christians. Isa siyang persecutor ng Christian. So, ang goal niya, dapat masira yung gawain ni Jesus. Yun si Paul. And then, habang nasa journey siya, na-encounter niya si Jesus Christ, and then, nagbago na si Paul. At nung nagbago si Paul, siya na yung nag-minister at nag-share ng Word of God, at na-meet niya si Timothy. At nilid niya na si Timothy. Alam niyo ba, si Paul, kinoach niya si Timothy. Ngayon, sa church natin, we're so blessed because ang daming coach dito. Naka-coach tayo ng maraming tao. Di ba, may mga kuya dito, may mga YA, may kuya ate,
na may care sa kalagayan natin. Na may mga kuya at ate na gusto tayong i-coach. Di ba? Maging grateful tayo kung may gusto mag-coach sa atin. Kasi di ba, ang hirap mag-coach. Example, magaling ka sa math, tapos tuturuan mo yung isang tao, ang sakit sa ulo. Hindi niya alam. O kaya sa English, hindi niya alam talaga yung tamang grammar. So, ang sakit sa ulo. Ang hirap mag-coach. But God, tandaan natin, God will not give us trained na. Hindi siya magbibigay ng magaling na. Ang ibibigay sa atin ni Lord, yung hindi pa magaling. So, in Proverbs 11, andun yung importance ng counsel of imparting something or coaching. So, may maalam, sa Proverbs 11, makikita mo doon na meron kang alam na hindi ko alam na pwede mong ituro. May mga alam ako na hindi mo alam, na meron kang alam na hindi ko naman alam na pwede mong ituro sa atin. So, win-win situation. Kaya if you're in the right community, malayo ka sa wrong decision. In short, pag nasa right community ka, meron kang right decision. Kaya we are blessed dahil we are here. We are here and we have right community. Amen? God is good? Ulit, God is good? Pero, ang catch dito, hindi ka makakoach kung malayo ka. Hindi ka makakoach kung wala ka. So, nasaan ka? Tandaan natin, ang heaven is our home. But church is our number one community. Bakit? Kasi sa church, may coaching and may discipling. Take note, you need a coach. You need a coach. Nung ako yung naglaro ng basketball puro basketball, no? Sa Samput, ang coach namin si Papa ko. And then, meron kaming game na sobrang heavyweight. Talagang itong team na to, sobrang galing mang-trap. Diba? Talagang kung mag-steal sila, talagang nakakatakot kasi matatangkad sila, tapos mabibilis. And then, ang ginawa ni Papa ko, inaral niya yung mga play, nanood siya ng YouTube, overnight talaga pinapanood siya. Grabe naman si Papa ko, talagang gumawa siya ng play. And then, sabi niya, okay, huddle na tayo. Araw na ng game namin. Huddle na! Sabi niya, okay, ito yung play natin. In-explain ni Papa ko yung play. Sinabi niya lahat ng play. And then, ako nasa gilid ako. Sabi ko, magagawa kaya yan? And then, nung sinabi ko yung magagawa kaya yan, nung laban na namin, tirinap kami. At hindi kami nanalo. At dahil doon, nagalit si Papa ko. Sinipa niya yun dyan. Sabi niya, hindi kasi kayo nakinig eh. Hindi kayo nakinig sa akin. So ako, ibig sabihin, nag-doubt ako sa play, sa pagko-coach ni Papa ko. Nung napakinggan ko yung play, hindi ako nagtiwala. Kasi, kapag larong purok-purok, mahirap, hindi uso ang play. So kung anong laro mo lang, tira mo, yun na. Pero sa mga NBA, uso kasi ang play. So dahil hindi ako naniwala, natalo kami. So dahil, sabi ko, ba't kaya ganun mag-coach si Papa? Kailangan niya ng play. Pero dahil pala, na-realize ko sa age gap, na ang tagal niya na naglalaro, ako ilang years pa lang naglalaro, alam niya na kung anong gagawin. Kaya kahit sabihin mong, galingan mo, pero kung hindi ka nako-coach ng mahaba ang age gap, mahirap pa rin. Kaya kung anong napagdaanan nila ay pagdadaanan pa lang natin. So, we need to find a coach. Kailangan natin ng coach in life na may mga bagay na di natin alam at matututo tayo doon. Sino dito may mga coach na? Amen? So, mapapatanong ka, kapag may mga bagay na hindi mo alam, mapapatanong ka, bakit kaya ganun? But sooner or later, malalaman mo dahil meron kang coach. Ganun din si God. Ganun din si God dahil si God ang ating number one coach. Na mapapatanong tayo, Lord, bakit to nangyayari sa akin? But sooner or later, God is coaching you. God is coaching you dahil naniniwala siya, you will coach somebody. Kaya tayo kinu-coach ng Panginoon. So Paul is coaching and warning Timothy. Meron siyang binanggit, a true son of faith. Sabi niya, Timothy, you're a true son of faith. Ibig sabihin, sobrang detailed ni Paul. Sabi niya, Timothy, ikaw ang aking true son of faith.
Ibig sabihin, if may true, may fake na anak. If may true, may false. If may true, may fake na anak. Ibig sabihin, yung fake, yun yung mga taong nilid ni Paul siguro, tapos iniwan din siya. Pero ang sinabi niya kay Timothy, Timothy, may true son of faith. So tandaan natin, hindi lahat ay true son of faith. Hindi lahat ng nililid natin ay magiging true son of faith. May mga taong ililid mo at tatalikod sa'yo, but may mga tao pa rin mag-i-stay. Sabihin nyo, stay. True son of faith. Kaya yung mga mag-i-stay sa atin, anong gagawin natin sa kanila? Yun yung sulatan natin. Kung si Paul, sinulatan niya yung true son of faith. Paano pa kaya tayo? Merong isa na hindi siya iniwan. Yun yung true son of faith niya. So tayong lahat, huwag tayong manghinayang dahil yung isa pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya kung iniwan ka na ng lahat, pero may isang natira sa nililid mo, maging masaya ka doon. Dahil yung mag-isang yon, pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya huwag ka nang ma-stress kung may mga umalis. At kalimutan mo yung isa na nag-stay, kundi doon ka mag-invest. Doon mo galingan at doon ka mag-disciple because that one true son can be a one big church. Yung mag-isa na yan, pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya huwag kang maghihinayang kung mag-isa na lang. Mahalaga, totoo. Amen? So si Lord hindi naghihinayang kung pupunta ka na mag-isa mo lang. Si Lord hindi naghihinayang na mag-isa mo lang because God is not looking after the crowd because the Lord is looking after you. God is looking after you. Kaya sa mga true discipler dito, sa mga true na leader dito, alam nila na walang konti sa mata ng Panginoon. It takes Moses para balayain ng Israel sa Egypt. It takes Abraham para magkaroon ng big nation. It takes Jesus para i-save ang whole world. So now Paul was coaching his true son of faith. So hindi siya nahihinayang sa isa. Kaya pag may nanatiling isa, mag-rejoice ka. Amen? Amen. Huwag kang magulat kung may umaalis. Thank you. Huwag kang maghinayang kung may umaalis. Kasi normal lang yan. Sabi mo, normal lang yan. Normal lang may umalis. Pero pag may mananatili, praise God. Pero sa ating lahat, pag may nagko-coach sa atin, huwag na tayong umalis. Diba? Pag may nag-coach, ang tanong, pag meron ka ng coach, pag nakahanap ka na ng coach, what's next? What's next? Learn from your coach. Pag meron ka ng coach, learn from your coach. Sabi sa 1 Timothy 6, bakit sinasabi ito ni Paul kay Timothy? Diba? We are started with the now. Pinag-usapan natin yung now, pero ano muna yung sinabi ni Paul bago yung 6? So kung merong before, merong now. So kung merong chapter 6, meron munang chapter 5. So ano bang sinasabi ni Paul kay Timothy? Bakit niya sinasabihan na, but yun yung message niya. Kasi sabi sa verse 4, they are conceited and understanding. So meron mga taong mayayabang. Meron mga understand nothing. Yung kala nila tama sila palagi. Yung hindi na nila tinitake yung suggestion ng iba. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy. So may mga tao pa lang mayayabang at understand nothing. There's people who are teaching another doctrine. So may mga tao pala na nagsishare ng taliwas sa tinuturo nila Paul. Kaya pala sinasabihan niya si Timothy. At sa verse 4, may mga tao, eto mga to, sabi niya, sister, brother, huwag kang sasama sa mga yan. Huwag kang sasama dyan. Kasi kung sinong kasama mo, yun ka. So kung bulakbol yung kasama mo, bulakbol ka din. So kung nginom yung kasama mo, nginom ka din. Di ba? Kung nangongopya yung kasama mo, nangongopya ka din. Pero kung leader yung kasama mo, leader ka din. Kung nagdi-disciple yung kasama mo, ewan ko lang.
Di ba? So kung sino kasama mo, yun ka. So sinabi ni Paul, huwag kang makikisama kung kani-kanino lang. Dahil Paul was giving warning to Timothy, huwag kang gagaya, huwag kang sasama. Kung anong sinasamahan mo, dun ka magagaya. Kung kasama mo si ganito, ganon ka din. So sabi ni Paul, stay away sa mga taong ganon. So huwag kang makikigaya. And sabi ni Paul sa next verse, from such, verse 6 to, from such withdraw yourself. Ito na. Sabi ni Paul kay Timothy, stay away sa mga taong mayabang. Pero sinabi niya dito, from such withdraw yourself. But also, in the other side, Paul was telling Timothy to remain. So sabi niya, stay away. Pero ang sinasabi niya sa next verse is to remain. Sabi niya, stay. People of God, learn how to stay. Learn how to stay. Bakit? Because there is blessing in staying. We want blessing, but we are not staying. Learn how to stay. Sabi mo sa katabi mo, stay. Sinaaman, gumaling. Hindi one time, pero 7 times siyang nilubog sa Jordan River at dun siya gumaling. So, I want to see Timothy's condition. Sabi ni Paul, stay away sa mga taong ganyan, pero mag-stay ka. Ano ba talaga, Paul? Stay? Tapos stay? Ano yun? Fade away? Hey. Right. Nakakalito. So, don't stay, but stay ka dyan. Nakakalito. So, pwede kang sumama. Ang sinasabi ni Paul, pwede kang sumama, pero wag kang makikisama. Yun yung sinasabi ni Paul. So, have you ever been in sa situation na to, yung ipit ka, yung sinasabi ng pastor mo, win your family! Pero yung family mo, sila pa yung hindi naniniwala sa'yo. So, na-experience nyo na ba yan, yung magkakaroon kayo ng outing, tapos Sunday? Pero sabi ng pastor mo, win your family, sobrang ipit ka na. So, mapapaisip tayo, ano kayang gagawin ko, mag-outing kami, di ba? So, ang gagawin natin, dahil naniniwala ako, tayo mga anak ng Panginoon, tayo mga Christians, binigyan tayo ng wisdom ni Lord. So, ang gagawin natin, sige po, sama po ako, pero bago po tayo mag-outing, pwede ba munang dumaan ako sa church? So, may mga ganyan. So, ipit ka talaga. Hindi mo talaga alam kung anong gagawin. So, di ba, parang magkatunog ang linggo. Ang linggo, katunog niya, ligo. Magkatinog, no? Linggo, ligo. Ligo sa beach. Magkatunog. Linggo, ligo sa beach. Parang magkatunog, no? Pero hindi bagay. Kaya tayo mga anak ng Panginoon, pag dumating na yung situation na ipit na tayo at hindi natin alam kung anong gagawin, ang mga anak ng Panginoon, laging inuuna ang Panginoon. Amen? Pag may ipit na desisyon, laging inuuna ang Panginoon. So yun yung condition ni Paul. So bakit ba sumulat si Paul? Kasi gusto niyang mapabuti yung anak niya. Gusto niyang mapabuti yung true son of faith niya. Kaya sumulat si Paul dahil gusto niya si Timothy ay mag-grow. Kaya siya sumulat. So dito sa church natin, sa lahat po ng mga nililid, gusto ng leader mo na mag-grow ka. Gusto ng discipler mo na lumago ka. Kaya kung pinapalo ka ni leader, okay lang yan. Gusto ko niya lang mag-grow. Sa lahat ng mga disciple dito, gusto ka lang ni leader mag-grow. So sinusulatan ni Paul si Timothy dahil gusto niya mag-grow at isa pa, nagtayo sila ng church. Si Paul at Timothy ay nagtayo ng church. So, eto si Paul, eto si Timothy, pumunta sila dito, nagtayo sila ng church, at si Paul umalis dahil may ililid ulit. Kaya siya sumusulat kay Timothy. So, gusto niya mag-grow si Timothy. At yung buong church, gusto niya. Gusto ni Paul na maraming matutunan si Timothy. Dito sa church, your leader wants you to grow. Amen? Amen, Ate Mel? Amen, di ba? So pasalamatan natin yung mga leader natin
Nandito pa yung mga disciple nyo, nandito pa yung leader nyo, so pasalamatan natin sila dahil nag-invest sila sa inyo. Nagbigay sila sa inyo at nagtanim sila sa inyo. So huwag nating isipin ang ginagawa ng leader mo para sa'yo dahil ang gusto lang ng leader mo para sa'yo ay mag-grow. Ayaw kanyang mapahamak, pero ang gusto niya sa'yo ay mag-grow. So learn from your coach. Ganon si Paul. So mapapatanong tayo, bakit sobrang eager ni Paul na gawin lahat yan kay Timothy? Bakit sobrang, ito talaga yung gagawin ko kay Timothy, magsusulat ako para sa kanya. Bakit sobrang eager niya? Remember, kung sino yung kasama mo, yun ka. Sino bang kasama ni Paul? Noon. Sino bang naging mentor ni Paul? Naging mentor niya si Barnabas. Naging mentor niya si Barnabas. So what's next? So si Barnabas ay isang leader at encourager. So what's next? Pag natuto ka na sa leader mo, what's next is be with the coach. Be with the coach. So sabi sa Acts 13:2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart from me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So si Saul na tinatawag diyan, siya si Paul. Okay? Ang naging mentor ni Paul ay si Barnabas. Who is Barnabas? Si Barnabas ay isang encourager. Nagpunta siya sa Syrian na Antioch. Then dun sila nagkita ni Paul. After that, the Holy Spirit chose Paul and Barnabas to be a missionary. So naging magbarkada sila. Naging barkada si Paul at si Barnabas. Pero itong magbarkada, hindi barkada sa inuman. Silang dalawa ay naging magbarkada para maging missionary. Dahil sobrang importante ng barkada mo. Sobrang importante ng friend mo. Dahil kung sino yung sinasamahan mo, magagaya ka. Kaya church, always choose and always decide kung sino yung mga sasamahan mo. Amen? Dapat yung barkada mo, yun yung makakasama mo sa gawain ni Lord. Dapat yung mga kasama mo ngayon, yun yung mga ka-chemistry mo. Tignan mo yung katabi mo, meron ba kayong chemistry? Sige, tignan mo, meron ba kayong chemistry? Kaya pasalamatan natin yung mga tao na nilalapit tayo sa Panginoon. Yung mga leader, yung mga tropa natin na hindi sila nahihiyang ilapit ka kay Lord, magpasalamat tayo sa kanila. May kilala ba kayong ganyan? Na meron ba kayong kaibigan na ganyan na pagkasama mo, mas na-charge ka? Yung pagkasama mo, mas, grabe, pag nagtinginan pa lang kayo, okay na. Di ba, mas nagiging okay ka? Meron ba kayong kilalang ganyan? O pagkasama mo, mas nade-drain ka? Meron ba kayong kakilalang ganyan? Yung pagkasama mo siya, mas nakakapagod. Tol, pagod ako ngayon eh. Sige po, sige tol, may solusyon ako dyan. Inom tayo. So, pagod na nga, mas pinagod mo pa. Pagod na nga, nangutang pa kayo, at napagod, napuyat pa kayo. So, may mga barkada ba kayong pagkasama mo is mas na-charge ka? So, kapag yung mga taong, yung barkada na yon, pagkasama mo siya, mas pagod ka, wala kayong chemistry. Wala kayong chemistry. So, your friend is important. Sobrang importante ng barkada. Ganon sila, Paul. May kasama sa journey. So, ngayon, habang nasa journey si Paul at si Barnabas, meron silang nakilalang isang leader din. Paul, Barnabas, at si Kuya Mark. Si Mark. So, sino ba si Mark? Si Mark, si Mark ay isang traveler at isang helper. At sumama siya kila Paul at Barnabas. Pero sa kaligitnaan ng journey, iniwan sila ni Kuya Mark. Sabi sa Acts 15:16-38, di ba, iniwan sila ni Mark. Sometimes, later Paul said to Barnabas, "Let us go back and visit the believers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are going." So, punta daw sila sa place kung saan sila nagpe-preach noon. Sabi ni Barnabas,
Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them. Pero si Paul did not think it wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. So, si Paul, ayaw niya nang isama ulit si Mark. Bakit? Kasi iniwan na sila. So, parang habang nasa journey, nag-decide sila na kunin pa ba natin si Mark? Si Barnabas nag-yes. Si Paul, hindi na. Dahil umalis na si Mark at iniwan siya uli. Masakit. Diba? So, natakot si Paul, yung iniwan ka na, pero baka, so ayaw mo na siyang pabalikin kasi baka may twice pa, so ayaw mo na. Ayaw na ni Paul. Diba? So, pero hindi siya nireject ni Paul. Hindi nireject ni Paul si Mark. Ayaw niya lang mangyari ulit. Kaya ang nangyari, kinuha ni Barnabas si Mark at si Paul ay nag-travel na. So si Paul at Barnabas ay nag-part ways. So naghiwalay muna sila. Kasi sobrang lakas ng leadership nila. Kaya ang ginawa nila, naghiwalay. Minsan, kapag sa isang group, pag parehas kayong contender, ang hirap mag-work kasi parehas kayong magaling. So minsan, may conflict. Di ba, kailangan nyo muna maghiwalay dahil parehas kayo magaling. So yung kahit magbarkada kayo, dahil magkasama kayo kahit saan, pero dahil parehas kayo magaling, minsan kailangan nyo muna maghiwalay. So wag natin tignan to as negative. Dahil yung work ni Paul at yung work ni Barnabas ay nag-continue. Dahil itong dalawa ay nagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Parehas silang nag-share ng Word of God. So, hindi will ni Lord na masira yung ginagawa mo. Hindi will ni Lord na matumumba ka. Hindi will ni Lord na maghirap ka. Ang will ni Lord ay magpatuloy ka. Amen? Ang will ni Lord na kahit may problema, kahit mahirap ang sitwasyon, magpapatuloy ka. Magpapatuloy ka kahit mahirap na ang buhay. So, sa lahat ng nag-a-attend dito ngayon, kahit may problema, gusto ng Panginoon yan. Amen? Na kahit nakakaranas na tayo ng problema ngayon, wala akong pakialam, hindi ako matitibag dahil kasama ko ang Panginoon. Ganyan ang mga Kristiyano. Alam nang may problema, pero kahit may problema, handa pa rin sa problema. Lumapit man ang problema sa akin, lumapit man ang kahirapan sa akin, lumapit man ang challenges sa akin, hindi ako matitibag dahil kasama ko ang Panginoon. Amen? At kasama natin ang barkada natin sa Panginoon. So kahit anong mangyari sa buhay natin, kailangan natin ang Panginoon at kailangan natin ang mga kasama natin dahil you need to have the right community. Nasasamahan ka kahit sa problema. May mga kilala ba kayong ganyang kaibigan? Yung sasamahan ka kahit may problema na? O sasamahan ka lang pag masaya? So check out. Tingnan natin yung mga kaibigan natin. Baka sasamahan lang tayo pag masaya tayo. Pero pag malungkot na, asan na? So this church is blessed. Amen? Dahil ang mga leaders dito, sasamahan tayo kahit may problema. Amen? Sasamahan tayo grow. Amen? And Paul and Barnabas part ways. Pero hindi nag-iwanan sa gawain ni Lord. What's next? Don't leave your coach. Don't leave your coach. Pag nakahanap ka na ng coach at nakasama mo na yung coach, pag natuto ka na sa coach, don't leave your coach. Makikita natin paano magsalita si Paul. Makikita natin paano siya gumawa ng letter para kay Timothy. Paano niya kausapin si Barnabas. Paano niya i-encounter yung sagot ni Barnabas para kay Mark. So walang sinabi si Paul, wag na nating isama yan. Wag na nating isama si Mark kasi nangiiwan yan. Wala siyang sinabing ganoon. So sa ating mga Christians, kailangan natin maging careful sa ating mga words. Dahil pwedeng magbago sa simpleng salita. Pwedeng magbago sa simpleng word mo. May magva-vary. Magkakaroon ng change sa bawat banggitin natin. May mga kilala ba kayong ganyan na kapag nagsalita parang hindi pinag-isipan? Pag may sinabi sa'yo parang hindi na nag-isip.
Parang binanggit na lang to. So yung mga, parang nanalo yung sinasabi ng utak niya. Ito yung sinasabi ng utak ko. Tapos binanggit niya, parang hindi niya na pinag-isipan. So imbis na sabihin yon, binanggit na lang. So tayo mga Christians, son of God, woman of God, mga anak ng Panginoon, be careful in our words. Dahil pag coach ka, at pag kino-coach ka, may wisdom from the Lord. So every word magva-vary sa isang tao. Every word na sinasabi natin, pwedeng mag-vary sa isang tao. So magva-vary kada line. Magva-vary kada line. So magkakaroon ng change kada line. Tama? Magva-vary kada line. Ano ba meaning ng vary? Meaning ng vary, composed of several kinds or mix. Ibig sabihin, pag may binanggit ka sa isang tao at hindi ka naging careful, pwede magkaroon ng different or mix na mangyayari. Ibig sabihin, kapag may binanggit ka, pwede mag-create ng unity or pwede mag-create ng division. Kailangan maging careful. So pwede kang, pag may binanggit ka, magka-create ng unity, magkasama kayo, or magka-create ng division. Magka-create ng harang. Or pwede nating sabihin, barikada. Pwedeng magkaroon ng harang between one point to another. So every time na binabanggit tayong word, pwede mag-cause ng barikada. Pwede mag-cause ng barikada line. So ang bawat isa, kailangan maging careful sa ating sinasabi. So God wants, tandaan natin, God wants unity in our church. God wants unity in our community, in our D group. So be careful in our words. Dahil magkakaroon ng barikada lines dahil lahat nagbavari kada lines. So makikita natin, kung babalik tayo sa letter ni Paul, he is careful writing his letters. Dahil alam niyang bata pa si Timothy. At konting words lang ay magbavari. So si Paul ay sobrang careful na kinakausap niya si Timothy. Imagine kung paano kausapin ni Paul si Timothy. You, my true son of faith. Kaya ang question sa ating lahat, paano natin kausapin ang ating mga disciple? Paano natin sila i-encourage? Paano natin kausapin yung mga tropa natin sa Panginoon? So paano natin sila kausapin? Kinakausap pa ba natin sila with wisdom? Kinakausap pa ba natin sila with knowledge? So if you realize na hindi mo na sila nakakausap with wisdom, huwag kang titigil. Kausapin mo pa rin sila. Dahil pag kinausap niyo sila ng tuloy-tuloy, merong wisdom. Amen? So you need to speak with wisdom. Sabi mo sa katabi mo, speak with wisdom. Hindi, makikita natin dito, hindi nakafocus si Paul sa sarili niya. Hindi nakafocus si Paul sa sarili niya. Nakafocus siya sa church. So sometimes, we chose harsh words para mapakita na tayo yung mas magaling. Pinipili natin yung mga mababigat na salita para masabing tayo yung mas magaling. Dahil nakafocus tayo sa ating sarili na naman. So we focus sa sarili. We focus sa I. Kaya nag-create ng barikada. Nag-create ng division. Pero ang gusto ni Lord, the Lord wants unity. Amen? The Lord wants unity. Ayaw niya na mag-isa mo lang. Kaya remove the I. Remove the I sa ating sarili, sa inyong barikada. Pag ang barikada ay walang I, balikan natin yung slide. Ang barikada na walang I is barikada. Nakikita niyo ba yan? Na kapag ang barikada, ang barricade na walang sarili, ay barakada. So ngayon, titignan na natin,
dapat makita natin, ang salitang barkada ay malalim. Ang salitang barkada ay hindi pagkikipagbarkada lang. Ang barkada mo ay kasama mo sa Panginoon. Because yung katabi mo ngayon, tignan mo yung katabi mo ngayon, yun yung kasama mo ngayon at magiging kasama mo sa gawain ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ang ginawa ni Paul with Timothy and with Barnabas, nagpa-coach siya at nag-coach siya. What's next? Anong ginawa ni Paul? Be a coach. Be a coach. 2 Timothy chapter 4, verse 11. Luke alone is with me. Get Mark. Bumalik na naman si Mark. And bring him with you. For he is very useful for me for ministry. Makikita natin dito. Iniwan na sila ni Mark. Pero dahil nag-part ways si Barnabas at si Paul, si Barnabas sinamahan niya na si Mark, at ang nangyari, gusto nang isama ni Paul si Mark. Si Paul, nagpaka-coach siya kay Mark. So ang coach, tandaan natin, ang coach wants unity. So kapag ang coach ay ayaw niya ng unity, tignan natin mabuti. Pag-isipan natin mabuti. Tignan nyo, itong unity na gusto ng isang coach. Si Paul, pinapabalik niya si Mark. Bakit? Kasi he is very useful for me in ministry. Paul wants Mark na bumalik. Because Paul trusted Mark. He trusted Barnabas. Paul trusted Timothy. And Paul trusts the Lord. At dahil sa trust na yun, his works remain. Lagi nating tandaan, don't live, but live. Dahil meron tayong tiwala. So you need to trust your team. Pagkatiwalaan mo yung kasama mo. Huwag kang mag-doubt. Nakikita na ba kayo ng ganyan? Yung team pero walang tiwala. Yung open 3-point na siya pero dahil wala kang tiwala sa kanya, pinasa mo na lang kay coach. Kasi wala kang tiwala. So, pag walang tiwala, hindi lalago. Pag walang tiwala, hindi gagaling. Kung walang tiwala, hindi lalakas. Pag walang tiwala, pwede kang lumubog. Pwede kang mawala. Remember the story of Jesus and Peter? Nung umapak siya sa water, and si Peter, dahil nakatingin siya kay Jesus, nakalakad siya, pero nung nawala yung trust niya kay Jesus, siya ay lumubog. So, pag walang trust, pwede kang lumubog. Dahil ang will ni Lord sa ating lahat ay lumago. Therefore, kung gusto niya tayong lumago, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Dahil ang tiwala, hindi tayo lulubog dyan. Mas mabubuhay tayo pag may tiwala. Bakit? The only way to live is to trust. Trust the Lord. Trust your teammate. Trust your barkada. Trust your friend. So makikita natin, hindi lang pinapabasa ni Paul kay Timothy paano mag-coach. Pero pinapakita din niya paano trumato ng isang coach. Dahil ang coach gusto lagi ng unity. Walang iwanan. Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan. Sabi mo sa kanya, tignan mo siya sa mata. Kasama kita sa gawain ng Panginoon. Hindi kita iiwan. So yung kasama mo sa D-group ngayon, yan ang kasama mo hanggang pagtanda.
Cherish your friend. Cherish your D-group. Your disciple. Diba? Love your leaders. Love your disciplers. Sa mga disciple ngayon, tignan niyo yung leader niyo ngayon. Nakikita niyo ba kung nasan sila? So, kung makita mo siya, hug mo siya mamaya. Leaders and disciplers, maging faithful tayo sa pinagkatiwala ng Panginoon. Anong tanong kanina? Meron bang sa atin? Sa'yo ba yung disciple mo? No. Pero pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. Kahit hindi sa atin yan, galingan pa rin natin. Amen? Let's have unity in discipleship. So what's next? What's next? Pag nagpaka-coach ka na. Si Paul, naging coach ni Timothy. Si Barnabas, naging coach ni Paul. Na si Paul, na dating killer, ngayong Paul, na missionary. So you need to find your coach. Dahil pag merong kang coach, yung dating ikaw, hindi na ikaw. Yung dating ikaw, bagong ikaw na. Yung dating absingero, pero dahil may coach ka, hindi na. Dati 15 yung absent mo. Ngayon, isa na lang. Dahil may nag-guide sa'yo. Merong coach. Yung dating nginom, ngayon di na. Isa na lang. Tapos mawawala na. Amen? Amen. Yung dating hindi nagdi-devotion, magdi-devotion na. Kasi may nagle-lead. Yung dating hindi nagdi-disciple, disciple na. Kasi may nagle-lead sa kanya. So you need a coach. Sabi mo sa katabi mo, you need a coach. Balik tayo sa number 1. Ano yung point 1 natin? Find a coach. Pero bago natin sabihin yung what's next, kapag merong, ano sabi kanina, pag merong 6, merong 5. Kung merong what's next, merong salitang before that. What's next? Before that. Bago ka what's next to find a coach, merong salitang before that. Balikan natin si killer na Paul. Si killer na Paul, ang pangalan niya dati ay Saul. Siya yung taga-patay ng mga Kristiyano. At habang naglalakad siya papuntang Damascus, mayroong light na nag-strike sa mata niya. At nabulag siya. At merong tunog na malakas. Ang sabi, Saul, Saul, bakit mo ako pinapersecute? And then sumagot si Paul, who are you, Lord? And then sabi ng tunog, I am Jesus. Makikita natin, dahil nag-encounter ni Paul si Jesus, nagbago si Paul. Yung Saul na persecutor, naging Paul the missionary. So before you find a coach, bago nating sabihin yung what's next, may salitang before that. So before you find a coach, coach finds you. Sino ba yung coach na yan? It's Jesus. So bago tayo makahanap ng coach natin, nahanap na tayo ng Panginoon. Amen. The real coach. Naniniwala ako, lahat ng nandito ay hindi na lost. Amen? Lahat ng nandito ay hindi na lost. But found na. Sino nakahanap sa atin? Jesus. Dahil the fact na nandito ka, nahanap ka na ng Panginoon. Once lost. But ngayon, found na. Dapat nasa labas ka. Pero dahil hinanap ka ng Panginoon, nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako. Nandito ka. Masaya ako. Nahanap ka ng Panginoon. Nahanap ka ng Panginoon. Amen. Palapakan natin siya. Ang Panginoon, hinanap ka niya at hindi ka na niya iiwan. God is good. God is good.
Deuteronomy 31, basahin natin. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya? Oh! Kaya huwag kang matakot. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Mamaya sa discipleship o sa pag-uwi, ang sarap sa pakiramdam na kasama mo si Lord. Amen? Kahit saan kasama mo siya. Kasama mo, parang pagkasama mo si Lord, hindi ka natatitingin sa daan eh. Kasi kasama mo yung tunay na daan. Hey. Kasama mo siya kahit saan. Amen? So what's next? Dahil kasama mo si Lord. I don't care kung anong status mo ngayon. I don't care kung may disciple ka. I don't care kung wala pa. Ang mahalaga, kasama mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Lord. Hindi ka niya iiwan. What's next? Dahil kasama mo ang Panginoon, hindi ka na malilito. Hindi ka na maliligaw. Kung anong unang gagawin. Dahil malalaman mo na ang sagot sa what's next. So ang ating application, ang ginawa ni Lord sa'yo, number 1, hindi ka iniwan ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka iniwan ni Lord. Number 2, nahanap ka niya. Number 3, gusto ka niyang kasama. Number 4, patuloy ka niyang sasamahan. So dahil may ginawa si Lord, anong gagawin natin? Number 1, magpatuloy ka sa Panginoon. Kasama ang barakada mo. Lahat ng nagpapasalamat sa Panginoon, pwede ba tayong tumayo at purihin natin siya? Lahat ng nahanap, naniniwala ba kayo nahanap na kayo ng Panginoon? Sa lahat ng nahanap na, make a joyful noise. Let's clap our hands to Jesus. Purihin natin siya. Dahil ang gusto ni Lord, hindi ka mag-isa. Ang gusto niya, kasama ka. So today, let's feel the presence of the Lord. Ramdaman natin ang Panginoon. Come on, close your eyes. Close your eyes. Ipikit niyo yung mga mata niyo. Come on, close your eyes. At ramdaman mo yung presensya ni Lord. Come on. Isipin mo, kausap mo siya. Isipin mo, nakikita mo ang Panginoon. Come on, close your eyes. Come on. Woo! Dinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. With all your voice, worship the Lord. Sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapabantayan. Purihin natin siya. Purihin ka, pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapabantayan. Sa lahat ng naniniwala na sila ay true son of faith, can you make a joyful noise para sa Panginoon? Lift up your hands. Let's close our eyes, Lord. Let me pray for you. Lord, we thank you for this day. And I claim Psalms 91 sa mga kabataang ito. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, sino naniniwala na binigyan siya ng biyaya ng Panginoon? Sino naniniwala na pinagpala siya? Lahat tayo sumigaw ng Jesus! Purihin natin ang ating Panginoon! Purihin ka sa awit, itataas ang aking
Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo! Jesus sa'yo ang papurihan. Kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan. Kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupuri ka sa awit, tataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Tataas ang aking tinig, tataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Lahat ng nahanap ng Panginoon, sumigaw ng hallelujah. Lahat ng nahanap ni Jesus ay hahanap na ng coach. Kaya mamaya, meron tayong discipleship. Walang aalis sa ating mga discipleship group dahil bago tayo humanap ng coach, nahanap tayo ng coach. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, who's excited to declare? Taas ang kamay. Sumigaw. Lahat ng excited mag-declare. Ayan. Sabay-sabay tayo. Taas ating mga kamay. In 3, 2, 1. Today, I am more than willing to be coached and discipled by my coach. I will remain humble and eager to learn every day. I will grow in my faith, theology, worship, and love for Jesus, for the glory of God, today, forever. In Jesus' name, amen. Church is dismissed. Thank you so much. See you next Sunday.